Tingali, halos natatanan nakadungog sa story ni Jonah. Nagmay pata or sa ato nga natawo sa simbahan. I'm sure nga istorya na sa inyo ha ang kani kinabuhi ni Jonah. Pero karong agbuntagon, mo focus ta sa usa ka chapter sa pag-ampo ni Jonah. Usa ka prayer nga iyang gi-utter. O we hope and pray nga it will teach us also sa mga valuable lessons, but at the same time, magtabang kani nga moabot ta sa punto nga higugmaon nato si Kristo with this prayer. Ang kalibutan karon, my brothers and sisters in Christ, mubo lagi kayo ang paglantaw sa sala. Naobserbahan ba nato na? There is this low regard sa pagtanaw og sala. As if ang mga sala nahimo ng murag norms, murag standard na, murag ang pagbuhat og sala mura ba og inevitable nga moingon dayon ang uban nga tao naman pud ta, makasala man ta. We're not perfect. Mo na nga on that reason murag na water down ang kahadlok nga mobuhat og sala. Mo na nga ato mo obserbahan na immorality, na corruption, na pagbatay, o ang tanan mo lang o mupiyong lang nato mga mata o mayon ta nga okay ra na pasagdan nato na murag normal na siya, expected. But my brothers and sisters in Christ, ang Ginoo dili gayud na niya ipalabay. Muna as Christians, maskin pa o wala ka nakabuhat o mga major or gitawag na to scandalous nga sala, still we ought to pray sa pagpangayo o kapasayloan. Mo bitaw na nga ang kalibutan karon murag ang sala nahimo ng culture nga dili na kailangan na imuhang pangayo ang pasaylo. But as Christian, we know nga dapat kinato pangayuan o kasalanan, kapasayloan ang ato ang mga sala. And we sin every day. As Christian, ang pag-ampo, part na din sa atong kinabuhi. Maski pag wala ka nakasala, part na sa imong kinabuhi. Kinibala na to nga ang pag-ampo, usa na siya kag gi-design sa Ginoo nga means of grace. Pamaagi sa Ginoo nga ang iyang grasya imong makuha. Gi-exhort ni Paul kini sa Thessalonians nga we should pray without ceasing. Kay naibaluta nga in view na isabtan ni Paul nga dili kita self-sufficient. Dili kita makinabuhi nga
sa ato lang. Kinananta o tabang. Ug ang pag-ampo is a means of God's grace nga mohangyo ta sa tabang sa Ginoo nga iya kitang atimanon. Ang pag-ampo din nagpakita og humility. Nga muduol ka sa Ginoo, acknowledging nga wala kay mabuhat sa imo lamang gahom, sa imo lamang abilidad. At the same time, ang pag-ampo maghatod pud kanato sa total dependence dinha sa atong Ginoo. Muna, as God's children, it would be safe to say that as we pray, we build up a relationship dinha sa atong Ginoo nga naa sa langit o sa iyang anak nga si Jesus Christ. Now, ang pag-ampo, sayon kay nato ni buhaton. Itong lisod, di ba? Gakalisdan pagyapunta. Mao to nga sa Matthew, sa Gospel ni Matthew, i-challenge ni Jesus Christ ang iyang mga disipulo. Ngayon siya nga, ubanikon niyo sa pag-ampo. Lest you will fall. Kaya nga naka-importante ang pag-ampo, kabahin siya sa kinabuhi sa tao because sa last na po nato nga sermon, nata-analogy nga ang pag-ampo nimo is like walking together with God. When you pray, you are walking together with God. Sama sa kaampo ka, the more you pray, the more time you pray, the more you are with God. Huwag nga na siyang paglantaw. So the more you have time to pray, you are building a strong relationship dinha sa Ginoo. But ang question is, kung nakasala ta, kung nahibalutan nga naghantag na buhat nga sala dinha sa atong Ginoo, simple ba ang atong pagduol dinha sa iya? Dali ba nato gakabuhat nga muampo ta o mangayong pasaylo sa atong Ginoo? Now, in illustration, dinhi sa kalibutan kung makasala ka sa usa nimo ka igsoon or isig ka tawo, murag pag magtagbo mo, isn't it nga naay gap? Dili gani ka makatanaw sa mata to mata. Di ba ingana ang reality? Unya, it is always in our nature nga lisod gayud ta mangayo og kapasayloan sa atong sala. But ang kani karon nga pag-ampo ni Jonah, maghatag na nato og gospel. Nga as Christian, si Jonah as a believer, nakasala siya, but niadto siya sa Ginoo sa pag-ampo. But ato sa tagaan og warning. Before ta mo adto karon sa gospel message, remember ang gisulti sa author sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. Remember this, my brothers. Though, pwede ta mag-ampo o pagbangayo sa itong napasayloan, but remember this, before you will disobey God. Ngayon ang author. For if we sin willingly, after we have received the knowledge of the truth,
there is remaineth no more sacrifice for our sins. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour our adversaries. See, brothers and sisters in Christ, basig makainunta nga mahimo natong cycle ang pag-disobey sa Ginoo. But giwarningan ka sa Ginoo. Giwarningan ta sa Ginoo karon. Though there is a way nga makaampo ka o makapangayo ka kapasayuan sa atong Ginoo, remember this. Ang sala maghatod gayud og misery sa usa ka kinabuhi sa tao. If you will willingly disobey God, warning ni sa ato tanan karon. Warning ni nga atong lang taon na dili ta moabot sa pagbuhat og sala. Kay basig ningon ang author, there will be no sacrifice remaining for your sins. We all know unsa nahitabo kang Jonah. Gisugo siya sa Ginoo nga moadto sa Nineveh to preach the gospel. Ang pag-preach sa gospel, usa ka maayong nga butang. Dili dautan. Ang gingon sa Ginoo sa 10 Commandments, ayaw ka ni buhata. Kung imo ning buhaton, nakabuhat ka og dautan nga sala. But ang command sa Ginoo kang Jonah is to preach the gospel dito sa Nineveh. Kung di na siya moadto, makaingon man tanga, di man dautan para kang Jonah. Di man siya nagbuhat og pagpatay, di man siya nagbuhat og pagpangawat, dili man siya nagbuhat og pagpanapaw, dili man siya nagbinuang sa isig ka tawo niya. Wala lang siya nituman sa pag-preach sa gospel dito sa Nineveh. But yet, tanawa, og proof to the words nga gingon ni James. Nga ningon si James, if you know that this is good and yet wala ni mo nagibuhat, dili na ka ignorante sa word sa Ginoo nga mao nang kamaturan ug wala na mo gibuhat, it is for you a sin. Sala gyapon na para sa imuha nga nahibalo na ka. Mao na nga ang author of the Hebrews again reminds us sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 nagingon siya, for it is impossible for those who were once enlightened, nakabalo na ka, di na ka ignorante din og you have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost, have tasted good word of God and the powers of the world to come, and yet nagbuhat ka o usa ka sala, pagsuway sa Ginoo, pag-disobey sa iyahang kagustuhan. Further, ningon ang author, ningon siya, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. My brothers and sisters in Christ, kung nahibalo ka nga maayo nga butang o dili na nimo kabuhaton, it is for you a sin, o as if you are afresh. Gilansang na po din mo si Jesus Christ dito sa cross and put Christ into an open shame. Muna as Christians, before tamo adto karon og model in sa prayer ni Jonah, o kani nga prayer will bring us gospel, but warning, ayaw pag-disobey sa Ginoo. Ayaw pagsupak sa kagustuhan sa Ginoo. Kay ang tanan nga sala will bring you misery. Will bring you
pain ug mao na karon ang atong lang taon. Why nag-ampo? Ngano man nag-ampo man si Jonah? Open your Bibles sa chapter 2 of verse 1 of 2. Nagingon din na, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly, and said, I cried by the reason of mine affliction unto the Lord. For what reason nag-ampo si Jonah? 2 reasons. First, for his affliction, and second, o mao ni ang gospel message, the Lord hears the cry of his people. And thou heardest my voice. So when we pray sa atong Ginoo, this is the gospel. Si Jonah nakasala, and Jonah did the proper response. And that response is to go to God and ask forgiveness through prayers. Mao ka na. As Christian, mao na nga to ang default. There is no other option. Dili ta pwede mudagan. Dili ta pwede nga ato lang kalimtan ang atong nabuhat nga sala at tubangan sa atong Ginoo. Ang pinaka-default na to, when we commit sin, we go to God. Dili ta pwede mo ingon nga mo palayo ko sa Ginoo, but moduol ta sa Ginoo. But nganong makaampo ta o makaduol sa Ginoo? Because first, ingon si Jonah, I cried by reason of my affliction. Ang paghilak, my brothers and sisters in Christ, is an expression of pain, sadness, frustration. Ingani ang pag-ampo ni Jonah. Ang word din nga prayer, gibutang nga si Jonah naghilak. Naghilak siya dinha sa Ginoo. Miduol siya dinha sa Ginoo by reason of affliction. Now, ang pag-ampo, ato namang giingnan ganina, nga mao kini ang pag-admitar nato sa atong kaugalingon nga we need God. O mao kini ang pagduol nato sa Ginoo. Mao kini ang paghangyo nato sa Ginoo. Ang word dinhi nga giingon sa author, cry, is kung imo nang isumpay sa prayer, naghangyo ka with deep sadness. Ngano mang niabot si Jonah sa ana nga punto? Niabot siya ang affliction, ang mga kalisdanan. Ang word din ng affliction, ngano nakahilak siya, is because mura ba o ginatuok ka. Ang root, ang gigikanan ani ang idea sa pagsulat ni Jonah din si Jonah man nagsulat ani iyang illustrate ang iyang or gi-recall niya ang experience dito sa sulod sa belly sa isda as if naa siya sa usa ka tight kaayo nga situation. O ang tight situation pumero murag luag pero gaanam og ka strong ang pag-press sa iyaha. So, sa paghilak niya, sa paghangyo niya sa Ginoo, he plead because iyang nabati ang great nga pressure. Mura ba o pumiro, makaya pa nimo ang sakit.
night torture nga i-share sa ko sa una sa akong uncle o akong papa para masabtan na to kung unsa kining word nga affliction. Gipapili sila. Unsa man imong gusto nga silot? Bunalan ka o kalima or tulo-tuluan ang imong agtang og tubig. So nga sakit ang bunal dinhi ko sa kaning drops lang. Tulo-tuluan ang akong agtang sa tubig. Ikot sila. Anak. Tulo-tulo ang tubig. Sakto nga akong choice. Why sakit? Sakit ng bunal. Pero as the time goes by, ang tulo nga mutukpa sa ilahang agtang, ingon sila, mura nagmabuak ang ilang ulo. Sakit na kayo. Nakaingon sila, mas maayo pa, nagpabunan na ng tagkalima. Kaya pa to. Kani kay mura o mamatay na gid ko. Grabe na yung kasakit. King-ani og picture ni Jonah ang affliction. Daw sama siya sa pumiro nga murag, kaya pa niya. Kaya pa nako, murag, ayos lang, Ginoo. Kaya pa, dili pa ko mohangyo. Pero ni Anam ang punto nga, remember nga naa siya sa sulod sa belly, sa kaning isda nga dako. O ginumdumi, kung tanaw na tong anatomy sa atong lawas, is this. Pag musulod ka sa ang imong pagkaon, sama sa mga animals, muadto sana siya sa unsa man, stomach. Dako pa kayo nga space. Murag makaingon si Jonah nga, kaya ra nako dinhi. Ginoo, mora ni nga silot. Kaya pa. Pero by the time nanipas siya dito sa pinakadako nga area sa stomach, niadto siya sa intestine nga gagmay, gaanam og kapiot ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas physically, gaanam og ka-compress, didto na niya nabati nga by reason of affliction, this kalisdanan, di na nako kaya, muampo na gid ko sa Ginoo. 30 na gid kasakit nga affliction ang nadawat ni Jonah. Gaanam og kasakit. Monang ang word, instead nga simple lang unta kayo, first verse, ningon siya, I prayed into the Lord, iya ka nang tagaan og deeper level or higher level of trying to plead. Wala na siya nag-plea nga murag simple lang kay nga Ginoo tabangi ko. Nag-plea na siya nga gahilak pero tanawa in comparison. Abi ninyo sa Bible, ang word nga cry is intended lamang para sa mga Christian most of the time. E nga naman, ang mga pagano sa una, pag mag-ampo sila silang Diyos, ang word na gigamit ka, howl. Howling ba? Kanang kita mo ng animals nga kanang mga fox or mga iro nga aw, woo, woo. Ingana. But ingon pa din usa ka commentator nagsulti, we are not pagans. Si Jonah dili siya pagans, believer siya sa Ginoo. So instead of like barking, instead of howling sa Ginoo, he come to pray in crying. Naghilak siya. Naghangyo because of his affliction. Now, ang affliction nga iyang nadawat, my brothers, it shows us or it give us a picture nga mo kato ang suffering, hardship that comes in many forms. O naobserbahan na to nga kaninga forms na nabati ni Jonah. Nabati niya in all faculties sa iyang kinabuhi. Spiritually,
physically, mentally, emotionally, tanan nga faculties. O unsay ang gibuhat? He disobey God. Remember that. When he disobey God, ang affliction niya, ang hardship niya, it comes not only physical, but it comes emotional. It comes also to him spiritually. It comes to him mentally. So my brothers, ang sala, dili ra mo effect sa usa ka bahin sa imuhang faculty, sa imuhang kinabuhi. Sa tanan area o sa tanan nga forms of hardship, moabot gayud sa imuha. Physically, he was in severe bodily distress. Trapped siya inside a fish. Usa ka na katinipaying kayo nga sitwasyon. Verse 2, nangyun siya, out of the belly of Sheol, I cried. Abi ni mo, ang belly, gi-compare niya sa Sheol. Ang Sheol, ang pasabutan na imperno. Daw sama siya na dito sa imperno. Physically, ingana iyang gibati. Other words for, nagpasabot ng Sheol, nasa dito, daw sama na nga siya dito sa ilalom sa 6 feet under the ground. Mura na siya o ginubong, namatay na siya. He is like in the place or in the realm of dead. Patay na. Ingana ang physically ang gibati ni Jonah. Verse 5, ningon siya din na, the waters closed in him, over him. The depths surrounded him. The weeds were trapped about his head. So he considered that as near death. Daw sama siya na patay na. He considered na gani ni Jonah na samtang na siya dito sa ilalom, nasulod sa isda, wala na siya escape. Patay na gid siya. Wala na. Physically, wala na. Walay makaluwas sa iya dito. Walay makaduhog na silingan na tabangin ko din eh. Walay siya mo na mag-message na ako ilalom din eh, tabangin ko. Walay help nga maabot sa iya physically nga makakuha sa iya dito. Literally, wala na gyud. So, he considered himself physically dead na. That's inevitable. Mo na yung direksyon nga pagtatuan. But dili lang physical ang iyang gibati dito. Nga affliction, nga suffering, nga hardship, but emotional po. Ningon siya din ha, I called out to the Lord out of distress. Verse 2. He felt hopeless, alone, even guilty sa iyang buhat. So emotionally, ang sala na iyang nahitabo sa iya, nag-compress sa iya, ganam ug laom. Spiritually speaking, he was convicted and humbled. Sa katong nga time nga naa siya dito, ingon siya sa verse 3, you cast me into the depth. I-acknowledge niya nga ang Ginoo, ang kamot sa Ginoo, ana ato nga situation. Kabalo siya nga ang nagpakaon sa iya dito sa isda ang Ginoo. Ang nagpaswalo sa iya. Ang nagpatulon sa iya ang kamot sa Ginoo. Ang Ginoo involved. Kabalo siya. So he was humbled. He was convicted. Verse 4, ningon siya, I am driven away from your sight. Nawala na ko Ginoo sa imong pananaw. Mura ba og gitalikdan na siya sa Ginoo. Spiritually mo na ang gibati ni Jonah. But ang affliction, my brothers and sisters in Christ, that is ang kanabang pressure, ang kasakit nga iyang nadawat in all forms, in all his faculties sa iyang pagka effect kato sa sala. But yet that affliction can be a good experience for Christian. Elsewhere in the Bible, wala si Jonah nang ingon din ang psalmist understood that it is good for him
that he was afflicted, that he might learn God's law. Psalms 119, verse 71. In another verse, ang psalmist recognized that before he was afflicted, he went astray, but now he keep God's word. So meaning, ang katong affliction, nagkosa siya nga mobalik sa Ginoo, now he have more value sa word sa Ginoo. Mas karon na nun yung nabati nga unsa giday ang kalami nga naa ka sa presensya sa Ginoo kaysa presensya sa pagbuhat og sala. Abi nimo sa libro ni Thomas Brooks, ibasa na no sa uban sa tuwa dinhi nag-appeal og Bible study sa devices sa yawa, ang sala illustrate as this. Kabalo man tingalit na mamingwit, di ba? Ang sala mura ba og bait kana bang sana Cebuano gibutang din ha nga imong bait na siya para pagpangisda nimo mo to ang kaunon sa isda. Todo sama sa ingana ang sala, my brothers. Ibutang gid sa yawa ang lamig para imo tong kaunon. Pero kabalo ka na ang tumoy ato is death. Kaya pag madakpan ka, ihawon man ka. Sumo na nga, ingana ang pagpicture sa sala. Sumo na nga, i-compare karon ni Jonah nga nakita niya nga ang sala nagpatulod noon sa iya ang affliction because of his sin. Ang affliction naghatod na noon sa iya nga i-value niya ang sulti sa Ginoo sa iya. I-value niya. Nga dili siya magpataranta nga magpailad sa yawa nga magpakasala. I-value na nun niya kay nga naman niya ang sitwasyon. Ang affliction niya inadawat severe, dili na lalim. Wala pa tingali isa sa tuwang gikaonog mananap dinhi nga nakabuhit ta. Wala pa isa sa tuwang naka-experience na si Jonah. But my brothers and sisters in Christ, nganong wala ka naka-experience of severe affliction? Because of Christ. Because of Christ, ang atong affliction dili ta nakadawat og ingana dapat unta ingana tanan ta makadawat sa affliction sa sama nga natagamtaman ni Jonah. Ingana gyud tanan dapat. Kay si Jonah, remember, wala man siya nagpatay. Ang iyang sala dili man sa atong pananaw mura og gautan. Gi-avoid lang niya sa pag-adto dito sa Nineveh because he thinks nga gautan to ng mga tao dili luwason. Murag dili man kayo heinous nga crime ang gibuhat niya against sa Ginoo, di ba? Pero my brothers and sisters in Christ, ikaw, kitang tanan, naman tayo mga sala. Si Jonah, pupita naman siya sa Ginoo. So meaning, maayo kayong iyahang pagkinabuhi. He embodied, he modeled, he is an example of how to live in God, how to live a godly life. Ingana si Jonah, but yet, sa usalang kasala ni Jonah, pag-disobey niya sa command sa Ginoo, nga isugo sa iya nakadawat siya og affliction. Ingato nga klaseng affliction nga atong gi-describe karon. Nga halos di na ka makaginawa og moingon ka 1 second na lang mamatay na ka sa tiyan sa isda. Ingana nga klaseng madawat na to nga suffering because of our sin. But yet, wala ta nakadawat because naay greater Jonah. Nagipadala ang atong Ginoo, si Jesus Christ. Kung si Jonah gitukob sa isda nga dako, unya nag-anam og paadto sa silong ang isda, unya nag-anam og kalawom ang tubig nga gilangyan sa
sa isda ug the same time samtang naa siya didto sulod gaanam og kagamay ang iyang kinabuhi naghatod kato kaniya og humility. So tanawa Colossians nagaingon si Jesus Christ is the image of the invisible God. Philippians chapter 2 nagaingon siya dinha he emptied himself. Giempty sa Ginoo ni Jesus Christ ang iyang self para mahimo siyang flesh kauban nato to pay for our sins. Kung si Jonah physically napaubo siya because of the pressure nga niabot siya dito sulod sa tiyan from the surface of the water paingon sa deep of the sea. Si Jesus Christ, my brothers, gikan siya sa langit. And yet, He came to earth. O wala lang din na taman. Because He was crucified. Wala na taman. Katong pagdaog ni Jesus Christ from heaven to earth, dili ka na makita sa uban nga klase nga Ginoo. It is only found in Christ. And that is already a humiliation kang Jesus Christ. To be in the earth, to be in heaven, and to come down in the flesh, kauban nato, it's already a humiliation. But yet, gidawat na ni Jesus Christ. For what? Para mabayaran ang atong sala so that you will not receive affliction. But wala dito na human because He was crucified. He was beaten. Giluwa-luwaan si Jesus Christ for your sins. But wala ka dito tama. Ulaw na kayo. Diba, remember ganina, you are like putting Christ into shame. In an open shame, magkasala ka. Kay mura man og katuma ang pagbayad ni Jesus Christ, gipakaulawan siya. But yet, gidawat to niya ngay humiliation. But wala dito taman na undang. Ang humiliation, He died for 3 days. He went into the grave in 3 days. He went into the deepest part nga mura giingon pa din ni Jod, niadto siya sa imperno. Although ang uban nagingon man nga niadto sa imperno para isulti sa ila ang gospel dito. But yet, yes, I may tana. But yet, dili sa nato tanawon. Ang ato ng tanawon is ang humiliation ni Jesus Christ. Ang humiliation niya, ingana ka lahom ang iyang experience so that you will not experience the same penalty nga manadawat ni Jonah. Pwede kita makadawat. Muna nga, why Jonah prayed? Because he knows that he sinned against God. O ang affliction niya, naghatod kaniya, o grabe kayo nga pressure to the moment nga he recognized that he need to come to God, to the Father. Manghangyo, mupli, manghilak. And this brings us to the second reason. Nganong si Jonah nagampo sa Ginoo? Because ang Ginoo nga iyang simba buhi man. O he can hear the cry of his people. Exodus chapter 3 verse 7, then the Lord said, I surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their cry because of this taskmaster. I know their sufferings.
Nganong niampo si Jonah? Nidool siya sa Ginoo because he knows that he pray and he serve a gracious God, a merciful God, also a God that can hear, listen, the cry. First Peter sa New Testament, sa sulat ni Peter, ang mga tao ani nga time sa pagsulat ni Peter na persecute sila. Grabe ang persecution ani nga time. Ang mga Christian ani nga time gipakaon sa leon, ginasunog, mura sila og mga animals lang nga kung naa sila property, pwede sunugon ang property unya ang katon nakasunog silang property o nakapatay sila ha, walay conviction, dili sila mapailan og kanang murder, wala tanan kung Christian ang imuhang patyon atong nga time. Unsa ingon ni Peter? For the eye of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. Ang Ginoo natong isimba, my brothers and sisters in Christ, buhi. Naibalo sa ato ang mga afflictions. Naibalo sa ato ang conviction. Nagbalo nga na niadto ta sa punto nga swerte ta sa atong mga sala. Balo siya na. So, duol. Ampo. Hangyo ta sa atong Ginoo. Mo na ang pagpasabot dili. Yes, the eye of the Lord are on the righteous. Ingon ni Peter. But nabalo ta na no one is righteous. No one sa ato dinhi righteous. We don't deserve to be heard by the Lord. But because of Jesus Christ, He is the only mediator, pleasing to the Father, paminawan ta niya. Muna nga, ang way nga paminawan ta sa Ginoo, not because of our inherent righteousness, but because of the imputed righteousness ni Jesus Christ. O ayaw o palayo ng Jesus Christ. Muna nga, the only way nga dunggon ta sa Ginoo, it is when we pray in Christ's name. Sa ngalan sa Ginoo. John chapter 14 verse 13 to 14 nagingon din na, whatever you ask in my name, this will I do, that the Father may be glorified in the Son. So my brothers and sisters in Christ, yes, God hears, but we should pray it in the name of Christ because we are not righteous. Maskin pag muampo ta din na sa Ginoo, dili ta ang ayan. But when we pray in Christ, dunggon ta sa Ginoo. So my brothers and sisters in Christ, when we fall at the same time, pareho kang Jonah nga naa sa abyss, think that there is only one way to get up. Nalagi isa ka pamaagi nga makalingkawas ka. O kaning nga way, mao ang giset sa Ginoo para kanato. Nga mao si Jesus Christ. Nevertheless, even we did that, kanang pareho, dili na pareho ka gibuhat din ni Jonah nga major mura og iyag yung buhat nga outrightly nga ni lagyo ta sa Ginoo maskin manggani wala na imo gibuhat. My brothers and sisters in Christ, you have to pray and ask forgiveness sa atong mga sala because we sin every day. Mo na nga sa atong pag-ampo, gitudluan ni Jesus Christ. Pray like this. Ug usa sa mga pag-ampo din ha, nga gibutang ni Jesus Christ, ingon siya, forgive us our sins as we forgive others. Mo na nga duol ta sa Ginoo. Ampo ta, panghay tagpasaylo. Now, verse 10, balik ta sa itong Bible. Unsay gingon? When you pray sa Ginoo,
Because you acknowledge na nakasala ka, and your affliction has taught you, has point you to Christ, paminawon ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. And this is the gospel message. Unsa man klase nga karon nga nagpriso sa imuha, sama kang Jonah. He was restricted, confined sa sulod sa isda. So, kung naa manggaling sala karon nato nga nagunit sa atoa, nga naingon ka nga, Ginoo, pwede ba ko makalingkawas ani? Yes, pwede. Pwede ka makalingkawas, my brothers and sisters in Christ. Tuol sa Ginoo. Pangayo, tabang. Tingali, dili atuang kanabang, dili sala. Huwag naghangyo ta sa Ginoo something na Ginoo, salvation para sa akong anak, salvation para sa akong bana, salvation sa akong pamilya. Duol sa Ginoo. Na ang salvation na ingon din na, verse 9, salvation is of the Lord. Kung sa may nitabo, once si Jonah na ampo sa Ginoo, this is the real and true event sa kinabuhi ni Jonah. And this brings us hope. Tinuod din ang minaw ang Ginoo. Verse 10 ingon siya din na, basig kani. Dili man ta prosperity gospel So basig naminguha ka nga Ginoo for my family, gusto mag-ampo ko og kanabang ang akong mga anak maplaster sila. Ang akong pamilya maplaster mi nga mga lagad mi sa Ginoo, mag-uban mi, makaangkon kami og modest na kinabuhi nga ang among mga needs matagbo. Yes, dool sa Ginoo. Because ang kaning pag-ampo ni Jonah, it does not limit sa pagpangayo o pasaylo only. But it also teaches us that there is this only way, the only way nga makasugakod ta ani nga kalibutan. Kumuduol ta sa kang Kristo Jesus. Mao kini ang gospel message dinhi. Ug unsa nahitabo sa verse 10? And the Lord speak unto the fish. Kana nga fish, symbolic tingali na. But kani, tinuod man nga tabok ang Jonah. But kana nga fish, basig symbolic na sa imong addiction. Sa tanan nato nga mga sala, nga gusto ta mga sugakod. Because it hurting us, it gives us affliction every day. Sa kasakit lang ang gidawag, gihatod na sa to nga nag-cause na sa to kasakit. Ang kana nga sala, ningon din na there is hope because when we pray, God speak nga ang kana nga fish imong kinabuhi, it vomited out Jonah upon the dry land. So mo ni my brothers and sisters in Christ, sa duha ka reason na ampo si Jonah, it will teach us today nga duol lang gyud sa Ginoo. Pangayo og tabang, ampo, cry. Ihilak na din na sa ato ang Ginoo. And God will help you. Amen.